Ito yung ATR Bristol 180. Ayan, as you can see, nakalagay dito sa decals niya yung 180cc. Kinaibahan lang nito, meron na kasi itong front camera guys. So may takip lang siya since bago pa to. Pero as you can see, halos wala naman siyang pinagkaiba, no? Naka spokes wheels pa rin. And then naka upside down fork. And then, sabi nila pwede ka na mag-mirror ng phone mo dito, no? You just need to download the app. Lahat ng details ng phone mo, makikita mo na dyan. So, meron ka ng way of navigating kahit wala ka ng mga GPS kasi meron naman tayong phone and you can mirror yung mga navigation app. So, if you're going to do a long ride, at least mas safe ka na kasi meron ka ng camera and hindi mo na kailangan ng dashcam. Right, then, dun sa ATR 160, halos puti lahat ng kanyang kaha, no? But this one, puti siya dito sa harapan, pero pagdating dito sa ulian, black na siya. And then meron siyang decals na may nakalagay na 180. Yan, as you can see, meron siyang locking mechanism para hindi siya bumabagsak tuwing bubuksan. Diba? So, it stays up kapag binuksan mo. And then, spacious pa rin yung kanyang underseat compartment. As you can see, kasya dito ata yung full face helmet. So, ito guys ay merong price na 169,000. So, to compare dun sa dating model na ATR 160, 148 lang ata yung dating price nun. Yun, yung isang yan. Yan. Yan yung 148. This one, since meron na siyang mga added feature at 180 na nga siya, kaya mas mahal na syempre. So, 169 na yung price nito. Sakyan natin yung motor. So, dito, sa left side ng handlebar niya, meron siyang selector responsible for managing all the details dito sa TFT. Then, of course, meron tayong fast light. Then, ito yung high beam and low beam. And then, we have the turn signals. And yung usual na placement ng horn. Dito naman sa kanan, meron tayong kill switch. Then, meron na din siyang built-in hazard, guys, no? Then, of course, yung start button. Then, naka-naked handlebar tayo, guys, no? Then, I love the looks of yung kanyang visor, no? Matatag yung kanyang visor, medyo makapal ba? And yung kanyang pagka-transparent niya, no, wala siyang grado. Pag tinignan mo, as is lang yung makikita mo. Then, napaka-decente, napakasarap hawakan ng kanyang grips. Sakto lang yung laki. And what I love about this motorcycle is naka-naked handlebar na nga siya. So, we can easily adjust it if you want to. Kung gusto natin i-offset siya, gusto mong medyo naka-taas yung manibela, pwede mong baguhin, no? Then, yung finish niya is gray. Of course, yung kanyang mga lever, no? Adjustable na rin siya. Then meron siyang handbrake. Then dito, fully adjustable na rin yung kanyang lever para sa brake niya sa unahan. Then ganun pa rin naman, wala pang pinagkaiba sa ATR 160. Still sturdy pa rin yung kanyang turning signal, no? Yung turning signal light niya. And lahat ng ilaw na to ay LED na rin. Of course, nakakilis na tayo. Pero wala tong mechanical key, no? Yung kanyang fuel capacity, no, is still 8 liters. Same lang siya, no, sa ATR 160 na naka 8 liters pa rin. Gunin up yung laki, sakto lang yung laki niya. Then sa kanyang footboard, pasok naman yung mga paa. And then of course, pwede mo siyang extend yung inyong mga paa. So in a long ride, of course, mas komportable ka na. And wala nga siyang pinagkaiba talaga sa ATR 160. It's just that meron siyang camera and mas mataas na yung kanyang engine displacement, which is 180cc. So, sa interesado sa motor na to, you can visit here sa branch nila dito sa Mabolo, Naga City. Ayan, yung Bristol Motorcycle. Along the way lang naman to. Ayan.